Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. Talakay pa rin natin yung pakikinig ng grupo ng mga jin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila ay nagmuslim at naging mangangaral sa kanilang mga nasyon. Na unang aral dito, malalaman natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mensahe ay sa mga jin at mga tao. At ang mga jin, sumusunod lang din sila sa propeta na tao. Although hindi na natin alam eksakto yung detalye sa iba pang mga propeta tungkol sa kanila, kasi halimbawa si Isa alayhis salam, ang kanyang mensahe ay para lang sa mga angkan ng Israel. At hindi natin alam kung kasama ba doon yung mga jin na kabilang sa angkan ng Israel, o meron bang jin sa angkan ng Israel, hindi na natin alam. Pero malinaw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya naman ang pinakamahalaga kasi kabilang tayo sa kanyang ummah. Ang mga jin sa panahon na ito, kumbaga yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dulo ng panahon, bahagi sila ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng jin sa buong mundo, kumbaga. So ito nga, wufudul jin alladina talaqqul ilm min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang delegasyon daw o yung mga dumalaw na mga jin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumuha mula sa kanya ng kaalaman. Tilka kanat bidayatu ma'rifatil jinni bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yung kwento doon sa suratul jin, ito yung simula ng pagkakabatid ng mga jin tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang suratul jin, ito nga ay ipinahayag sa Makkah. At kumbaga, dito na nila nalaman yung tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa mensahe niya. Na meron palang propeta na ipinadala o isinugo pagkatapos ni Musa alayhis salam. At ang mga jin na ito, sila ay naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila ay kumbaga nangaral din ng Islam sa kanilang mga kababayan. So balikan natin yung mga aya dun sa suratul jin, inshallah, chapter 72. So dito nga, so sa unang aya, page 572 ng Quran, di ba? Sinabi, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa akin na nakinig ang grupo ng mga jin, at sinabi nila, tunay na nakarinig kami ng Quran na kakaiba. Quran sa konteksto ng pagbasa. Yahdi ila rushdi fa amanna bihi, nagagabay tungo sa matuwid, at kami ay naniwala sa kanya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, na maluwalhati si Allah at kataas-taasan, ang aming Panginoon, na hindi nagkaroon ng asawa at hindi nagkaroon ng anak. So dadaanan lang natin ito kasi napakaganda ng pinag-usapan ng mga jin.
nung nangaral na sila sa kanilang mga kababayan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata, ng mga tanga na kabilang sa amin, o maaring yung tanga na tinutukoy dito ay isa lang, safihuna, si Iblis, si Satanas ang tinutukoy nila rito na tanga. O yung mga demonyo na jin, yung mga hindi naniwala na jin, na sila nga ay nagsasabi laban kay Allah ng mga kasinungalingan. Wa anna dananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Inakala namin na ang tao at ang engkanto ay hindi magsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah. So itong pagsasabi na ito ng jin, so maring nagpapabatid din ito na ang jin na ito ay mahaba yung buhay nila. Mahaba yung buhay nila. Kaya nga doon sa isa pang sura, di ba, nabanggit na ang grupo ng mga jin na yon ay inabutan pa nila si Musa alayhis salam. Inabutan pa nila si Musa alayhis salam, katulad ng sinabi, qalu ya qaumi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Doon sa Suratul Ahqaf, verse 29, hindi na 29, verse 30 na ito. O aming nasyon, tunay na nakarinig kami ng aklat na ipinahayag pagkatapos ni Musa alayhis salam. So maaaring buhay na sila nung panahon pa ni Musa alayhis salam. Na ito yung dahilan, yung mahabang buhay ng mga jin, kung paanong ang mga jin ay nagkakaroon ng maraming karanasan o maraming kakayanan, kumbaga, at paano nila nagagawa na matulungan yung mga manghuhula, mga mangkukulam na magsakatuparan ng mga karunungang itim. Kasi mahaba yung kanilang mga buhay. At ito yung sagot sa tanong, di ba pagdating ng Dajjal, kukuha siya ng 2 jin, tapos magpapanggap yung jin na yon na nanay at tatay ng tao. Tapos yung tao na yun maniniwala na si Dajjal ay Diyos. Kasi binuhay ni Dajjal di umano yung kanyang mga magulang. Yung mga jin na yun na kinuha ni Dajjal, kilala nila yung magulang ng tao na yun. Kaya nagaya nila yung itsura, nagaya nila yung paraan ng pananalita, paraan ng pagkilos. Kaya kumbinsido talaga yung tao na yun na yun ang magulang niya. Samantalang sa katotohanan yun ay jin lang na nagkatawang tao at nagpapanggap na magulang niya. Wa annahu kana rijalun minal insi yauduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. At tunay na mayroong kabilang sa mga tao na nagpapakupkop sa mga engkanto. Specifically tinutukoy dito, may mga lalaking tao na nagpapakupkop sa mga lalaking engkanto. Subalit ang mga engkanto ay walang dinudulot sa kanila liban na lamang sa karagdagang kasalanan at kawalang pananampalataya. Wa annahum dhannu kama danantum an la yab'athallahu ahada. At sila ay nag-akala katulad ng inyong pag-aakala na si Allah ay hindi na magpapadala ng sugo sa mga tao at mga engkanto. Nakatulad nga nung nabanggit doon sa Suratul Ahqaf, di ba? Ang huling nakilala nila na sugo, si Musa alayhis salam. At hindi nila sukat akalain na meron pang darating na sugo. Nalaman na lang nila nang nakita nila na mas mahigpit ang pagbabantay sa langit at hindi na sila makapakinig sa mga pinag-uusapan doon. Wa anna lamasnas sama, ito na nga yun. Yung ayon doon sa hadith, di ba, na tinalakay natin noong isang linggo, paano sila nagkaroon ng suspetsya na mayroong kakaibang nangyayari. So sinasabi nila, wa anna lamasnas samaa, fawajadnaha muliat harasan, syadidan, wa syuhuba. Nakakarating kami sa langit, sabi nung jin, nakakarating tayo sa langit, pero ngayon ay nakikita natin na napupuno ito ng mga gwardya at naglalagablab na apoy. Yung mga apoy na humahabol sa kanila para hindi sila makakyat ng langit. Wa anna kunna naqudu min'a maqa'ida lis-sam'. At tayo ay nauupo
doon sa mga pwesto malapit sa langit upang makinig. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. At kung sino man na makapakinig ay hahabulin naman siya ng apoy na naghihintay sa kanya o nakaabang sa kanya para habulin siya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Hindi natin nalaman kung kasamaan ba ang ninanais ng Panginoon sa lupa o nagnanais siya na magabayan ang mga nasa lupa. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'ika kidada. Merong kabilang sa atin na matutuwid at meron namang iba na hindi matuwid. Na tayo ay grupo na magkakaiba-iba. So yung mga jinn, meron din pala silang iba-ibang grupo. May mga sekta, o maaaring ang merong jinn nga na Kristiyano, di ba? May jinn na Kristiyano, may jinn na Hudyo, may jinn na Muslim, may jinn na Satanista, kumbaga, may iba-iba silang mga grupo. Wa anna dananna an la yu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. At hindi natin inakala na hindi tayo makakatakas sa parusa ni Allah sa lupa. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. At ngayon tayo, nang narinig natin ang tungkol sa gabay, ay naniwala tayo rito. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksaw wala rahaka. At sino mang manampalataya sa kanyang Panginoon ay wala siyang katatakutan na anumang pagkalugi. Ibig sabihin, kawalan ng gantimpala sa kanyang mabubuting gawa at wala siyang katatakutan na anumang dagdag na parusa sa kanyang mga kasalanan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. At ang ilan sa atin ay mga Muslim at ang ilan naman ay mga qasitun, mga hindi mananampalataya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Sino man ang magmuslim, siya ang naghangad ng matuwid na landas. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ang mga hindi mananampalataya na engkanto, sila ay magiging panggatong sa impyerno. Wa allaw istaqamu ala tariqati laskaynahum ma'an gadaka. At kung sila mga hindi Muslim na jinn ay naniwala lamang sana kay Allah at sumunod sa matuwid na landas, sila ay binigyan sana ni Allah ng tubig na sagana. So yung mga jinn na kailangan din pala sila ng tubig. Linaftinahum fi, upang ito ay maging pagsubok namin para sa kanila. Wa may yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada. At sino mang tumalikod sa pag-aalaala sa kanyang Panginoon, dudulutin niya na siya ay pumasok sa impyerno. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ang mga masjid ay para kay Allah lamang, kaya huwag kayong mananalangin sa iba pa, liban kay Allah. Wa annahu lamma qama Abdullahi yadu'uhu kadu yakununa alayhi libada. At ang ipinahayag sa alipin ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay tumayo na nananalangin sa kanyang Panginoon sa sala, ang mga jinn ay pumaligid sa kanya ng maramihan at nagpatong-patong sila halos sa paligid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para marinig ng maayos ang pagbasa ng Quran. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay nananalangin sa aking Panginoon lamang at ako ay hindi nagtatambal sa kanya ng anuman. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. At sabihin mo rin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay hindi nagtataglay para sa inyo ng pinsala o gabay.
So propeta lang siya. Hindi nahihigit pa doon ng kanyang pagiging propeta. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Sabihin, walang sino man makakapagprotekta sa akin laban sa parusa ni Allah. At wala akong matatagpuan na matataguan o matatakasan liban na lang sa Kanya. Illa balagan min Allahi wa risalati. Liban na lang ang trabaho nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapahayag lamang ng mensahe ni Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. At sino man ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, para sa kanya ang apoy ng impyerno, doon siya mananahan habang panahon. Hatta idha ra'u ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiraw wa aqallu adada. Hanggang sa makita nila ang ipinangako sa kanila. Ang tinutukoy dito yung parusa. Malalaman nila kung sino ang mas mahina sa kanyang mga kasama at mas kaunti ang mga kasama. Qul in adri akaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Sabihin, hindi ko alam kung malapit nang pinangako sa inyo na parusa o kung ang Panginoon ay mag-aantala pa nito, magbibigay pa siya ng palugit. Alimul gaybi fala yudhiru ala gaybihi ahada. Siya lamang ang nakakaalam ng nalilingid at wala siyang pinapahayagan kung ano ang al-gayb. So yung mga al-gayb, hindi na ito pinapaalam kahit kanino. Maring alam ng ilan na hindi alam ng ilan, pero ang karamihan dito si Allah lang ang nakakaalam. Kahit anghel, hindi nila alam. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Liban na lang sa sugo, nakabilang sa mga tao na hinirang ni Allah, na ipinababatid sa kanya ang ilan sa al-gayb, at dudulutin niya na magkaroon ng grupo ng mga anghel na nasa likod niya at harapan. Liya'lama an kad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Upang malaman niya na naparating na niya ang mensahe ng kanyang Panginoon at si Allah ay nagtatala at bumibilang ng lahat sa eksaktong pagbilang. Na dito sa Suratul Jin, ang kabuuan ng mensahe nito ay ang mensahe na nakarating sa mga jin, paano nila ito naunawaan at paano nila ito ipinahayag. Na katulad ng mga tao na naghahangad ng gabay, so ito mga jin na ito ay naghahangad din ng gabay, alhamdulillah. Kaya nung natagpuan nila ang gabay, tinanggap nila ito at ipinangaral nila ito sa iba. So ganoon din dapat ang tao. So yung mga jin na ito, dito nila nalaman na meron palang bagong propeta na ipinadala. Kasi nagtataka sila bakit hindi sila basta-bastang nakakakit na sa langit, hindi katulad dati na nagagawa nilang madali na makakit sa langit. Na dito istama'uli kiraatil Qur'ani biduni ilmi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nakinig sila sa Quran nang hindi nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nakikinig pala sa kanya. So si Allah ang nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nakinig sa kanya na grupo ng mga jin at ang mga jin na ito tumanggap sa mensahe. Kaya kapag merong jin, hindi natin talaga mararamdaman kung nandyan sila. Okay? Huwag kayong maniwala doon sa sabi-sabi na kapag lumalamig daw yung hangin o kung ano-ano pa man, halimbawa yung gadget ni Ed Kaluwag tumutunog o ano pa man, walang ano doon. Walang pisikal na pagsukat ang presensya ng mga jin. Okay? Kasi nga yung mundo na ginagalawan nila, al-gayb, iba pa sa mundo na ginagalawan ng mga tao. O maaaring nakikita nila tayo, maaaring may pagkakataon na nakaka-impluwensya sila sa physical na mundo, pero yung magkakaroon ng, kumbaga, physical na
paraan ang mga tao na malalaman nila kung may jinn o makakapag-ugnayan sila sa mga jinn, hindi ito mangyayari. Liban na lang sa pahintulutan ni Allah syempre. Kasi nga, fa'amana fariqum minhum, nanampalataya ang ilan sa kanila, wantalaku du'atun hadat. At sila ay tumungo sa kanilang mga bayan na nag-aanyaya tungo kay Allah at nagagabay. Thumma ja'at wafud al-jin ba'da dhalika tatalakkal ilm min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa atahumur rasul sallallahu alaihi wasallam min waqtihi. Sa pagkatapos ito, naulit yung pagpunta ng iba pang mga jin. At sa panahon na ito ay kumbaga nakasalamuha na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga jin at itinuro niya sa kanila yung sinabi ni Allah sa kanya na ituro. So naglaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng oras sa kanila. Wa 'allamahum mimma 'allamahu Allah, tinuro sa kanila ang pinapaturo sa kanya ni Allah. Wa qara'a alaihimul Qur'an, binasa sa kanila ang Qur'an. Wa balagahum khabarus sama, at ipinabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ulat o mga kapahayagan na nanggaling sa langit. Wa kana dhalika fi Makkah qabla al-hijrah. At ito nga ay nangyari sa Makkah bago ang hijrah. So doon nga bumaba ang Suratul Jin at doon nangyari ito. Doon nangyari ito. Sa isang hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ni Amir, hindi na binanggit ko sino itong Amir, qala sa'altu Alqamah, tinanong daw niya si Alqamah, hal kana Ibnu Mas'ud syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin? So tinanong ni Amir si Alqamah, nasaksihan ba ni Ibnu Mas'ud o naroon ba si Ibnu Mas'ud noong gabi na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga jin? So tol nga nung palagi natin nababanggit, diba? Si Ibnu Mas'ud siya yung isa sa mga naunang nag-Muslim at madalas kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya marami sa mga tafsir, siya yung tinatanong. So si Alqamah, may nalaman siya mula kay Abdullah bin Mas'ud, kumbaga, kaya siya yung tinanong ni Amir. Hindi si Abdullah bin Mas'ud ang direktang tinanong. So sinabi, ana sa'altu Ibnu Mas'ud, tinanong ko si Ibnu Mas'ud, sabi ni Alqamah. At sinabi, faqultu hal syahida ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin? Meron bang ni isa sa inyo ang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng gabi na dumalaw ang mga jin? Qala la, sabi niya wala. Walakin na kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data layla. Fakadnahu faltamasnahu fil awdiyah wa syi'ab. Hindi raw nila nasaksihan yung pagdating ng mga jin, pero kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung gabi na yon. At kumbaga, umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinanap nila siya kung saan siya nagpunta. Hinanap nila siya sa mga lambak at sa mga matataas na lugar. Hindi nila siya nakita. Fakulna istutira o eugtiyala na hanggang sa kinatakutan nila na baka siya ay kinidnap o kaya ay pinatay. Na siya ay baka kinidnap o pinatay. Qala fabitna bisyarri laylatin bata biha qaum. So, hinanap nila, kumbaga, ginugol nila yung buong gabi na hinahanap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun na raw yung isa sa mga pinaka masamang gabi para sa kanila, na nag-aalala sila saan napunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahna idha huwa jaa min kibali Hira. Pero nung umaga, nakita raw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanggagaling mula sa direksyon ng Hira.
Kumbaga, isang lugar malapit doon sa Makkah, doon galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, fakadnaka fatalabnaka falam najidka. Sabi nila, o sugo ni Allah, hindi ka namin nakita, hinanap ka namin, pero hindi ka namin nakita. O yung fakadnaka, pwedeng sabihin din na na-miss ka namin, ganun, hinanap ka namin, pero hindi ka namin nakita. Fabitna bisyarri laylatin bata biha qaum. Pinalipas namin ang gabi sa isang gabi na napakasama para sa anumang nasyon. At sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani da'iyal jin, dumating daw sa kanya ang isang mangangaral na jin. Kasi ito, pangalawang beses na ito, kumbaga, may nauna nang nangyari na nakapakinig sa kanya yung mga jin, pero ito pangalawang ulit na nangyari na dumating yung jin, pero sa pagkakataon na ito, kaharap na niya talaga yung mga jin, kausap na niya. So meron daw dumating na mangangaral na jin, fadahabtu ma'ahu, at umalis ako kasama siya. Faqara'tu alayhimul Qur'an, at binasa ko sa kanilang Qur'an. So nangyari, dumating yung jin, sumama sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na nakapagpaalam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang Quran. Nagturo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng Quran. At maaaring may hikmah kung bakit hindi na nagpaalam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga sahaba, kasi hindi na ito kailangan masaksihan. Hindi na rin ito kailangan masaksihan ng mga sahaba. Okay, kung ano yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang jin ay al-ghaib. Okay, so hindi na pinasaksi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba kung paano kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At karugtog do sa ulat, qala fantalaka bina fa'arana atharuhum wa atharu niranihim wa sa'aluhu zad. So, nang umalis na sila, yung mga sahaba, hindi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa rin nagsasalita pa rin dito. Nang umalis na raw yung mga jin, nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bakas ng apoy sa kanilang mga yapak. So, yung mga inapakan daw ng jin, nakausap niya, ay meron daw bakas ng apoy. At nanghingi raw itong mga jin na ito ng babaunin nila sa kanilang paglalakbay. Ito yung zad na tinutukoy dito. At sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakum kullu adamin dukira ismullahi alayhi yaka'u fi aydikum. Para sa inyo ang lahat ng buto na pagkain na binanggit dito ang pangalan ni Allah na makukuha ninyo. Aw farama yakunu lahman, at matatagpuan ninyo na ito ay maraming laman. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, at ang mga dumi naman ay pagkain, baga dumi ng hayop o iba pa, ito naman ay pagkain para sa inyong mga hayop, yung hayop ng mga jin. So natalakay na natin itong hadith na ito yung dulo nito, na yung mga buto ng hayop ay pagkain din ng mga jin. Nang ito ay pagkain ng mga jin, na dahil dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tastanju bihima, huwag ninyong gagamitin ang mga buto ng hayop para sa istinja. Alam niyo istinja, naalala nyo? Istinja, yung paglilinis ng maselang bahagi ng katawan sa pamagitan ng tubig. Pero istijmar sa pamamagitan ng bato. Tinawag dito istinja, although bato yung tinutukoy niya, kasi general naman yung tinutukoy niya ang paglilinis. Okay, wag daw gagamitin yung mga buto ng hayop, fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Dahil ang mga ito ay pagkain ng inyong mga kapatid na mga jin. So ito yung nangyari na pagdalaw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga jin. So yung una doon sa yung na babanggit sa Suratul Jin, yung binasa natin kanina, at ito yung pangalawang pagkakataon
na nag-aral na talaga sila mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuruan sila ng Quran, tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ang Quran. At ito nga ay nangyari doon din sa, bagaman hindi binabanggit dito, ito ay nangyari din doon sa Makkah. Alhamdulillah. So, itutuloy natin ito sa susunod inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.